Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungag gospel reflection. Ngayon ay April 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 10, verse 1 to 10. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanilang tinig." Sinabi pa ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kahit muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa John chapter 10 verse 1 to 10, gumamit si Jesus ng imahe ng pastol at ng kawan. Siya yung pintuan daan ng mga tupa. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan niya ay ligtas na makakapasok, makakalabas at makakahanap ng pastulan. Yung magnanakaw, ito'y tumutukay sa mga huwad na leader, sa mga bad influence o anumang bagay na naglalayo sa tao, sa Diyos. Ang layunin nila ay manira, magnakaw at pumatay. To steal, to kill, and to destroy. Si Jesus bilang pintuan, siya ay nagbibigay ng access sa tunay na buhay. Isang buhay na ganap, puno ng kapayapaan, layunin at kagalakan. Gusto ko pong bigyan ng emphasis yung John chapter 10 verse 10. Sabi ng ating Panginoon, the role of the thief, ang role ng magnanakaw, is three things: to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give us life. Not just life, but an abundant life. Sa modernong buhay natin ngayon, yung mga magnanakaw, to steal. Sino ba yung mga magnanakaw? Hindi lang ito yung magnanakaw na kilala mo sa gobyerno. Yung mga magnanakaw ay pwede ring in a form of stress, in a form of burnout, in a form of unhealthy habits or toxic relationship. Ninanakawan tayo ng energy, ninanakawan tayo ng joy, ninanakawan tayo ng sense of purpose. Hindi lang basta sila yan nagnanakaw, kundi pinapatay nila tayo. Pinapatay nila yung pangarap natin. Pinapatay nila yung pag-asa natin. Galing ng demonyo, no? Ganyan-ganyan ang ginagawa ng demonyo. Kapag pinapatay na ang pag-asa mo, nagtatagumpay siya to kill you. At sa huli, ang role ng demonyo to destroy. Kaya nga,
Malalaman mo na nandun ang demonyo. Malalaman mo na hindi maganda nangyayari. Kapag ka nagkakawatak-watak ang pamilya, kapag ka nade-destroy in a sense na ayaw na mag-usap, nagkanya-kanya na, wala nang pakialamanan sa isa't isa. Ganyan ang role ng demonyo. To destroy the relationship. To destroy our peace. Pero si Jesus, dumating siya para bigyan tayo ng buhay. Hindi lang isang buhay, kundi isang buhay na ganap at kasiyasiya. Yung abundant life ay hindi lang tungkol sa material success. Jesus came to give us abundant life in a form of inner peace, in a form of healthy relationship, in a form of sense of direction. Yung bang kahit hindi ka religious, makaka-relate ka dito. Di ba't lahat tayo ay naghahanap ng buhay na may saysay? Ayaw natin ng survival lang. Kaya, for today, ang pinakamagandang gawin natin, let us identify the thieves in our life. Tingnan natin, ano ba yung mga ninanakaw sa buhay natin? Tukuyin natin yung mga bagay na kumukuha ng ating joy, kumukuha ng ating peace. It can be your stress, distraction, at unhealthy habits. At dito ngayon, dito tayo magsisimula na maglagay ng boundary. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong pagiging pintuan ng buhay na ganap. You are the only way para kami magkaroon ng buhay na ganap. Hindi yung material na bagay, hindi yung accomplishments namin, hindi yung aming achievement. Turuan mo kaming iwasan ang mga bagay na nagnanakaw ng aming kapayapaan at palitan ito ng mga gawain na nagbibigay ng meaning, ng joy. Bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ng may layunin at maranasan ang kasaganaan ng buhay na nagmumula sa iyo. Amen. Mga kaibigan, kung nakatulong sa iyo yung pagninili na ito, ibahagi natin yung ating audio gospel, lalo na sa mga taong those who want to find peace. Ninakaw na sa atin ang marami. Let's go back to Jesus. Share natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, sa mga GC natin, sa kamag-anak, classmates, kapamilya. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, laging nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.